chapter 1, ito yung nasimulan natin i-discuss. I think parang nagbigay ako ng konting introduction related to management. Okay, so kung maaalala nyo yung na-discuss ko last time, kasi naalala ko kayo yung may problem, yung 1 hour lang sa face-to-face, tama ba? Tayo yun, di ba? Yung 1 hour lang yung nabigay sa atin. Guys, naalala nyo ba kung kayo yun? Okay, sige. So, since nga 1 hour lang tayo ng face-to-face, so kapag online na lang is we'll try to utilize kung makakaya natin maubos hanggang 5 o'clock or yung buong oras na lang natin kasi since dito na lang tayo makakabawi. Ayun. So, ngayon, kailangan yung makinig kasi magdi-discuss na tayo para next week, pag nag-meet tayo, is madidistribute ko na yung module and then ah, scan na kayo ng future notes natin. Ayun, okay. So, dito muna tayo kay chapter 1. So, si chapter 1, ang laman niya is yung ating introduction sa management nature. So, wait lang. Nakadiscuss na tayo ng syllabus. Tama ba? Guys, naalala nyo ba? Yes po, ng saglitan. Okay, sige. So, before tayo mag-start, ulitin natin. Para dun sa mga bagong dagdag dito na hindi naka-attend last time, I think wala din nun. Ano po? So, sige. I-discuss ko muna siya before tayo ah, discussion. Okay? Ayan, guys, paalala nyo if hindi ko pa na-discuss para ah, ma ma-discuss natin siya ngayon. Okay. Ayan. 4 to 11. Ayan. So, dito sa syllabus natin, so para sa mga wala last time, meron tayong naka-indicate dito yung course title natin, which is Engineering Management. And then course category is Basic Engineering Sciences. So, para siyang techno guys, ENGG yung code niya. So, si Engineering Management, ENGG 406. Ano po, so this subject is 2 hours lecture. So, 2 hours ngayong every week. So, since ngayon ay odd week, kaya tayo ay online. And then sa face-to-face, doon tayo magmi-meet. Kaso, yun nga yung struggle sa atin or yung challenge kasi 1 hour lang yun nabigay sa atin na oras para dun sa room. So, kaya 'pag online class, baka i-utilize natin yung remaining, or sorry, yung i-utilize natin yung buong 2 hours for discussion and then sa face-to-face na lang natin i-apply yung asynchronous. Kasi, ah, baka marami kayong ma-miss sa discussion dahil very limited yung time natin kapag face-to-face. Ano po, so this course syllabus was made by yung previous na nagturo ng engineering management, si Engineer Norsin L. Montalvo. Ano po, so previously CIE lahat yung nag-handle ng engineering management. But since nagkaroon na ng two graduate students ng Master of Science in Engineering Management na dito sa ating department sa Mechanical Engineering, so nabigay na siya sa amin. So hindi na tayo naglo-loan ng lecturer. Ayun. So my name is Engineer Kimberly Siren C. Cantos para sa mga hindi pa nakakakilala. So you can call me Ma'am Casey and I am currently taking Master of Science in Engineering Management. Ayun. So for our assessment, we have 25% sa midterm exam
and then 25% sa final exam, and then 25% sa final project, and then 25% sa seatwork or activities. So sa activities naman, most probably dalawang activities lang 'to, isang midterm and isang finals. So sa finals is by group, and then sa midterms ito ay yung individual. Ano po, and this course is applicable for both face-to-face and online learn or online discussion. Ay, sige, wait lang. Karandang. Sige, pero dito ka enrolled 'no, sa 11? Robert? Yes po, ma'am. Ang na-add ko po kasi yung galing sa ano, sa portal po. Hetwe So, okey. wala yun. Siya, mali ako ng upload. Yung nag-reflect sa portal ay pang 12, tama ba? Yes po, ma'am. Kaya do'n po ako Hala, nag-submit. sige, sige. Baka mag-add yung mga 12, Sige, thank you, sa pag-raise. So, ayun. Ayun, so sige, okey ino-note ko na. Ayun, so pasensya na guys 'pag medyo nagmi-mix up sa'kin yung, sa ibang section kasi all in all 9 kayong hawak ko na engineering management. So minsan, ah nagkakamali ako ng lagay ng code or kung ano mang, update. So, if gano'n napansin niyong mali yung update ko, puwede niyong erase ano, "Ma'am, sadya po bang gano'n?" So, okey lang sa akin kung okey lang na ma-correct ako. So, tumatanggap naman ako ng mga pagkakamali, ayun. So, update ko na lang yung mga 12. Ayun, sige. So, ayun. So, huwag niyong kakalimutan ipaalala sa akin. And minsan kasi may mga ngayon kasing first 3 weeks ko sa school is aside from nagtuturo ako, kasabay dun yung pag-create ko ng or assistance dito sa department sa pag-create ng schedule. So, kumbaga, sabay-sabay minsan may maglalapit, conflict daw, ayun. So, inaasikaso ko pa siya. So, hopefully matapos na yung mga conflict para at least maka-focus na ako dito sa, discussions natin, ayun. Ayun lang naman, na-share ko lang naman. Pero kahit naman gano'n, ang main priority ko is magturo sa inyo. Ayun, kumbaga dapat as side ano lang 'yun, mga side activities ko lang. Kaso since nga ngayon nagkakaroon dahil nga start pa lang ng classes kaya 'yun, ngayon nakikita yung mga conflict. Anyway, so kung mapapansin niyo na nagkakamali ako ng post gano'n or update, please inform me. Ano po, ayun. So, okey ba tayo do'n? Yes po, ma'am. Yes po. Okey, sige. Okay, thank you so much. Ayan, sige. Ayan, so itong assessments natin dito magmumulain yung grade ano, so tigta 25% lahat sila. So ibig sabihin lahat sila is mahalaga. Ano po, so may mawala man diyang isa, automatic 75% na lang yung grade niyo. Ano, so kaya kailangan lahat ng assessment is mapo-provide niyo or ma-me-meet niyo yung requirements natin. Okay. So we have three ILOs. So the first one is to demonstrate an understanding on the different management responsibility, illustrate the managing function of an engineer manager in handling of production operations, marketing, and finance. So usually si finance is madidiscuss pa natin siya sa finals. And then third is identify the key responsibilities and functions of an engineer manager sa field. Ayun, so yun yung three intended learning outcomes natin. Meaning after the end of this semester, you have to achieve these three ILO. Ano po, so puwede kayong mag-screenshot guys kasi hindi ko siya mapo-provide ng soft copy sa inyo kasi hindi siya allowed ipasa sa marami. So you can take screenshots para at least maalala niyo, "Ano ba yung syllabus namin? Ano ba yung percent ng grade?" Ano po, ayun.
So, for the module, meron tayong maraming textbooks na pinagkuhanan. Since madami siya kaya nag-create, or kinompile ko siya into one module. Ayun, so yung module di-distribute ko sa inyo. Idi-distribute ko siya sa inyo sa face-to-face. Ano po, sa week 4. So, last week hindi ako nakapag-distribute sa inyo kasi marami sa inyo is naglilipatan pa ng section. So, one time kasi nag-distribute ako sa isang section and then madaming madaming nawala. So, hinahanap ko pa sila isa-isa. Ayun, so medyo, hassle siya kasi hindi pa finalize. So, next week, for sure finalize na 'yun kasi sarado na yung enrollment. Meron pa ba sa inyong, may inaayos pa regarding sa enrollment? Yung iba po ma'am, siguro po'y, late lang po yung updates gawa ng meron din po mga ibang courses na late lang din nag-announce ng kanilang schedule. Okay, so ibig sabihin mababawasan pa kayo dito sa ENGMA? May mag-a-unenroll pa ba or additional na lang? Baka po additional, baka rin po'y retain. Okay, sige. So, if that's the case, please update me. So, I'll also try to check time to time yung portal ko. Kasi mamaya, bago na pala yung list ng students. Ayun. So, sige. Okay. So yun yung 3 ILO natin. And then, ito namang SO 1 to 13, ito yung usual na nakikita nyo. I think present to sa second floor. Kung lilingat kayo dun sa pag-akyat ng hagdan, nakalagay dun yung mga student outcomes. Ayun. And then sa grading system, ito naman yung ginagamit natin typically. So, ito yung conversion. So, pwede nyo i-screenshot. So, yung tres natin 75 to 77. So, below 70, siya ay 5. So, kaya yung mga incomplete, ito yung mga around 74 to 70. Ano po, so baka mamaya sabihin ng iba, yung iba sa iba niyong subjects, incomplete ako, may kulang ba ako? So, puwede kasi siyang may kulang kayo or puwedeng mababa pa sa 75 yung inyong grade kaya siya naging INC, ayun. So, sa akin naman hopefully wala ng mag-removals kasi, ayoko na tawag dito, ayoko nung stress kayo sa subject na 'to. Kasi in the first place, this is only a 2 unit subject. So, this is kumbaga minor subject sa inyo. Pero kahit na minor, please take it seriously kasi yung mga matutunan niyo dito is madadala niyo siya once kayo ay nasa industry. Once kayo ay maging manager, maa-apply niyo siya. Maalala niyo yung iba't ibang tools, iba't ibang steps na tinuro ko sa inyo, paano ba ako mag-decide, paano ba mag-create ng mga alternative solutions, ano po, or paano ba gumawa ng strategy planning kasi sooner or later most of you ay magiging manager. So I want you na 'pag nandoon na kayo sa industry, maalala niyo na, na bigyan 'to sa amin ng konting discussion ni ma'am dati kahit na very limited yung time natin kasi makikita niyo 2 hours lang yung discussion natin. So maliit lang talaga and kailangan natin pagkasya-kasyahin yung mga chapters na nandito sa ating, syllabus. So, as you can see kasi we have, sorry dito pa pala siya. As you can see kasi we have, 1, 2, 12 topics which every week dapat ibang topic tayo. Kaso nahuhuli tayo sa discussion because nga hindi ma-finalize yung enrollment, hindi naman ako makapag-start ng kayo ay kulang or bawas kasi kawawa naman yung mga bagong dating ano, kasi mahuhuli sila. So hopefully yung mga naka-attend na ngayon is, hindi na mag-unenroll or, mag-add na lang kayo ng subjects. Ano po kasi, ayun, kasi magsa-start na tayo sa discussion.
Ayun, kung lilipat man kayo ibang section, okay lang. So, basta sa hawak ko pa din para, matandaan ko na nandun kayo sa gan'tong section. Okay, ayan. So, for today, we will discuss this chapter 1, and then konting introduction ng chapter 2. So, si chapter 2 naman maiksi lang siya, and si chapter 1, ayun. Okay, so for our timeline, kita niyo ba week 9 yung ating midterm, and then final is week 17. So, si final project will be submitted in week 16. So, I was thinking pa kung, gagawin ko siyang face-to-face presentation or baka pa-video ko na lang sa inyo or online. Kasi since 2 hours lang kada week and hindi siya kakasya kasi madami kayo dahil by group. So, and from week 16 pa. So, matatagalan talaga kaya dapat, pag-isipan ko mabuti kung face-to-face presentation ba siya or online. And then I'll update you naman kung anong magiging plano ko. Ayun, so I know most of you marami din kayong subjects, tama ba? Ilan yung enrolled niyo ngayon? Nasa 8 po. 8, okay. So madami. Ano, so marami kayong hina-handle subjects, and dito naman sa ENGMA, since nga hindi naman siya gano'n ka-major, I'll try to to ease yung inyong, semester. Ano po, basta huwag kayong maging pasaway, huwag kayong maging, alam niyo yun, yung disrespectful, kasi porket yung iba mabait yung prof, disrespectful na sila. Ayun, so ako naman, basta mabait kayo sa'kin, mabait din ako sa inyo. Ano po, kung ano yung papakita niyo sa'kin, eh, di gano'n din ako sa inyo. Ayun, so I'll adjust, kaya puwede akong mag-adjust lalo na sa mga handle ko sa tech na dito. Nag-a-adjust ako kasi nga minor naman ito. As long as you provide the requirements and ma-suffice niyo yung assessments natin and makinig kayo sa discussion. Kasi yung exam naman dito hindi siya parang multiple choice, gano'n. Analyzation, kasi 4th year na kayo. So, you have to listen. So, kahit para 'pag nag-exam kayo maintindihan niyo, ito yung mga nabanggit ni ma'am, so may masusulat kayo. Ano po? Okay. Ayan, so okay na po tayo sa syllabus? Guys, okay na? Okay, sige. So, balik tayo kay, manual. Ayan. Okay. So, hopefully, 'wag na mabati ang internet. Ayan. So, ito yung chapter 1 to 12 natin. Kung makikita niyo, super dami talaga nating discussion. Kaya kailangan natin mag-start na sa 1. Okay. So, dito tayo sa chapter 1. Yan. So, sa chapter 1, we will discuss the introduction to management nature and concepts of management. So, kumbaga, lahat ng basic na terms is made-define dito or may explain ano ba yung concept ni management, para saan ba siya, ano ba yung mga activities na ginagawa ng management, okay? And ano ba yung mga iba't ibang strengths and skills na dapat meron ng isang manager. So naalala nyo, pinagawa ko kayo ng Johari's window ng face-to-face. Okay, kasi yung activity na yun, dun yung ma-assess yung skills na meron kayo or yung mga gusto nyo pang i-improve. Gusto nyo bang maging, manager? So, doon makikita nyo if ready ba ako or, gusto ko ba yun? Kasi i-assess nyo dun yung sarili nyo, eh. Ano po, ayan. So, dito sa dulo pang part yon yung mga strengths. So, dito muna tayo kay what is management. So dito sa first part guys, dine-discuss yung definition natin ng management. So based sa ating module, sabi is si management daw is the systematic procedure of strategizing, structuring, guiding, and overseeing the endeavors of individuals striving to meet the goals of the organization.
So, ibig sabihin, management is a logical process. Ano po? So, logical process or composed siya ng logical steps to achieve the goals of the organization. So, pag sinabi ko bang organization, ano ba ibig sabihin ng organization? Sa inyo, sa tingin nyo, from your own understanding, ano ba si organization? Aside dito sa nakasulat sa module na organization is a deliberate arrangement of people to accomplish a specific purpose. Ano ba yung organization? O sa Tagalog, organisasyon. Ano po ma'am, parang group of people na nagma-manage ng isang, I don't know, basta may mina-manage po sila. Okay, so sabi ni Robert, group of people daw na may minamanage. So, hindi specific kung ano yung minamanage, pero nagmamanage sila. Tama ba, Robert? Yes po ma'am. Okay. So tama yung pagkakaintindi niya sa term na organization. So ibig sabihin si organization is hindi siya mag-isa. Ano, hindi siya pwedeng individual lang. Kailangan siya ay group of people, arrangement of people na nagwo-work together towards a common goal. Ano po, kasi 'di ba pag may management, hindi magiging or hindi magkakamit ng isang company or business yung kanilang goals kung walang management. So, kumbaga si organization, ito yung grupo ng tao na gumagawa nun para ma-achieve nila yung specific purpose o yung goal ng isang business. Ano po? So, ibig sabihin, si organization, pwede siyang ma-consider as company, business, or isang team, or ano pa ba, isang project, ano po, so basta group of people sila na working together. So yung goal natin is specified siya sa mission, sa vision, and minsan nga nakalagay pa, kumbaga minsan nga basis din siya ng core values. Pero most importantly, indicated siya sa mission and vision ng isang business. So kung makikita nyo kahit sa school, meron tayong mission and vision kasi ang school ay considered as organization din. So kumbaga, ini-indicate natin doon ano ba yung gusto ng nating marating in the next 5 to 10 years. Ano po? So si management, yung concept niya nag-evolve siya throughout time, and today composed na siya ng series of activities. Ayan, so nakalagay dito yung iba't ibang activities na ginagawa sa management. So first is planning. So from your own understanding, ano po, ano sa tingin yung ibig sabihin ng planning? So aside from siya ay nagpaplano, ano kaya sa tingin nyo yung pinaplano ng management? Anyone, guys? Ayan, sige. Rudolph. Ma'am, base po sa pagkakaintindi ko, ang planning ay yung pagkakaroon ng set of goals and accomplishments na parang somewhat meron yung timeline. Tapos kailangan mong makamit para yung overall na kabuuang kailangan Okay. So maganda yung sinabi ni Rudolph Wala siya sa module, hindi niya binasa dito. So sabi ni Rudolph, para sa kanyang pagkakaintindi, si planning isa siyang timeline ng activities. Ano po? So, kumbaga dito sa planning, dito natin siniset yung iba't ibang activities na gagawin natin para ma-achieve natin yung ating goals. Ano po? Kasi hindi niyo magagawa yung inyong goals kung wala kayong ginagawang activities para makamit yon. So dito sa planning, dito natin siya dinedefine. Dito natin siya ina-identify. Ano po? Ano ba yung mga specific activities natin? Halimbawa, meron tayong quota. Kumbaga tayo ay nagwo-work sa production, meron tayong quota
na 10,000 per month. Paano natin magagawa yung 10,000? Eh, limited yung manpower natin. Eh, shutdown yung ibang parts ng planta. So, mahirap yon. Ano po? So, paano siya magiging achievable? So, with the use of proper planning. So, kahit na mukha siyang imposible, magagawa natin siya ng paraan through the use of planning. So, pwede tayong mag-plan ng specific quota per day para ma-reach yung required na quota natin per month. Ano po, kumbaga sa planning dito natin fino-formulate lahat ng objectives, lahat ng strategies para magawa natin yung specific goals natin. Ano po, dito kino-coordinate, dito dito ini-inform lahat ng taong involved para maintindihan nila ano ba yung activities na expected nilang magawa. Ano po? Okay. So malinaw yung planning. Okay. Hoy guys, baka tulog na kayo porket hapon na. Okay. Mamaya magtatawag pa ako. Okay. Next, organizing. So, from parang kagaya sa planning kanina, tatanungin ko ulit kayo, sa pagkakaintindi nyo, ano ba yung ino-organize natin sa management? Anyone, guys? Please raise your hand. Yan. Okay, Mark. Sa organizing po, ino-organize po dito yung mga resources po. Sa organizing po, ino-organize po dito yung mga resources such as financial po, materials, saka po yung mga dahil po pag wala po organizing po ay maaari po mag-fail po ang company o kaya po ay malugi po. Okay. So, medyo mahina yung boses ni Mark pero narinig ko naman. Sabi niya, so organizing daw, dito daw in-organize yung resources kagaya daw ng materials, equipment, and kapag wala daw organizing, pwedeng mag-fail yung ating business or yung ating company. So, tama naman yun. Ano po? Dito sa organizing, dito natin ini-structure yung people. So, nakakita na ba kayo ng organizational chart? May nag-OJT na ba sa inyo? Yes po, ma'am. Okay. Kung makikita niyo si organizational chart is siya ay hierarchy ng people. Ano po? Okay. So, itong sa organizing, dito natin ini-structure yung iba't ibang tao. And ah ah dito natin dine-divide equally yung resources na meron tayo. Kumbaga, ah inilalaan natin siya sa specific project na meron yung ating kumpanya. So, aside from, sabi ni Mark kanina, yung resources daw natin is machine, equipment, and financial. So, part ng resources natin is yung budget. So, halimbawa, limited yung ating budget. So, paano ba natin siya mapapagkasya dun sa mga projects natin? So, dito papasok yung organizing. Ano po, dito nagkikreate tayo ng ah, proper na organization ng ating resources. So, aside from that, nagkikreate tayo ng formal framework para ma-define natin yung roles ng mga tao na involved sa isang organization. Aside from this, dito nagkakaroon tayo ng transparent channel for communication. Ano po, and dito natin ini-implement yung systems. And yung systems na yun yung nagpo-promote ng efficient processes and effective utilization ng resources. Ano po, kailangan kasi ma-utilize natin lahat ng resources na meron tayo. Walang masasayang. Kasi kapag hindi natin siya na na-organize, magkakaroon ng halimbawa, over na pala yung
tao dito sa team na 'to, pero very limited lang yung nagiging output. So yung mga ganoong bagay is, dahil yun sa poor organization. Ano po? Okay, next, leading. So, sa leading ah, dito ito yung number one role ng isang manager. Kumbaga si manager, ini-inspire niya or mino-motivate niya yung individuals para, work together para ma-achieve nila yung goal nung kanilang project or ng kanilang organization. So dito nagse-set ng clear path, ano po, yung isang leader para ma magkaroon ng magandang direksyon ng isang team. At the same time, ang magaling na leader is nabu-boost niya yung, productivity ng kanyang team members. Ano po? So, naniniwala ba kayo dun na ang leader is dapat kasama niyong gumagawa ng trabaho and hindi nag-uutos lang? Okay. So, kumbaga si leader kasama niyo siya doon sa pag-achieve nung mga specific tasks and hindi dapat niya inuutusan kayo. Kasi unang-una siya dapat yung nangunguna sa inyo. Ano po, siya dapat ang nangunguna para, makarating kayo dun sa target niyo. Ano po, and then lastly is controlling. So si controlling, ito, dito tayo nagkakaroon ng assessment if, meron ba tayong, ah kailangan bigyan ng corrective actions or disciplinary actions. So, ibig sabihin nagse-set tayo ng, ah, ah, maayos na working environment sa ating employees. Ano po, or kung kayo man ay isang manager. Kasi kung hindi bibigyan ng corrective actions yung mga employees is masasanay sila na, okey lang naman pala kahit hindi ako pumasok ng maaga, kahit pala pa-late-late ako hindi naman ako nakakaltasan, okey lang naman kay bossing. So yung mga gano'ng bagay guys, akala niyo maliit lang siya pero nagre-result siya ng malaking bagay sa production. Ano, puwedeng lumiit yung productivity, bumaba yung profit, and kung titignan kayo yung dahilan kasi, merong tardiness sa inyong team. So si controlling dito nagse-set tayo ng maayos na, working environment para masabi natin na nagagamit natin ng maayos yung resources ng isang organization. Ano po, malinaw po? Guys, malinaw? Okay, sige. So dito tayo sa who is a manager. So tatanungin ko kayo isa-isa kung para sa inyo ano ba ang isang manager. So puwede kayong mag-isip ng 1 to 2 minutes. Ah, Kailangan, ma-define niyo sa akin, ano ba talaga ang isang or para sa inyo, ano ba ang isang magandang manager? So babalikan ko kayo 1 to 2 minutes, pa-raise ako ng kamay kung may, sagot na kayo, ha? So yung mga sumasagot nino-note ko yan dito, okey? So sige, pag-isipan niyo ng mabuti, ano ba ang isang magandang manager para sa inyo?
Okay. Ano, wala kayong naiisip? Okay, Hans. Para sa'yo, okay, si Hans, then si Rudolph ang sunod. Okay, go. Sa akin po yan, oh. Manager is a person responsible for controlling, administering every each part or specific part of the company. And yun. So po yung nag-manage and nagsusupervise sa isang every specific place. Hans, parang naputol ka. Ulit po, ma'am. Ulit po. Manager po is a person responsible for controlling or administering all or part of or specific part of the company. And siya po yung parang nag-i-introduce sa under niya or mas mababa sa kanyang empleyado. That's yun po. Siya din po yung mag-check or mag-introduce ng mission ng company. Ganun po. Okay. So, thank you, Hans. Ayan, next, Rudolph. Ayun po, ma'am. So, hindi po ako sure kung magandang analogy, pero madalas pwede kong masabing earliest model po ng isang manager ay yung mga ilaw ng tahanan. So, madalas po, isa culture po kasi natin ang mga ilaw ng tahanan, ang mga mama natin, ay madalas sila na yung nagmamanage ng bahay, yung mga, as in parang sa daily life. So, lahat po ng specific parts na iyon, sila yung madalas nag-handle and as much as possible, syempre po ay na-handle ng maayos. Ay, ayun po. Pero may ibang aspects po na sometimes, kung single parent man, mas marami pong responsibilities yung nakahandle. Mas marami po yung ino-oversee. Tapos, lalo na po kapag ang pamilya niya ay maraming anak. So, minsan po may kinikater po yung ibang different needs per person sa bahay para po doon. Tapos, kaya po naisip ko po ay earliest model ng isang manager ay ang mga ilaw ng tahanan. Okay. So, thank you. Ano, so, okay yun, yung analogy mong yun, kasi most of you naman is wala pang work sa industry, kumbaga students kayo. So, kumbaga, yun yung nakikita nyo na model natin. So, which is good at napapansin nyo yun. So, next natin sa list si MR. Okay. Para po sa akin, ang maganda pong manager ay magaling pong makipag-communicate po sa kanyang mga trabahador. Then, yung pong patas po at pantay lang po ang tingin niya sa bawat trabahador. Hindi lang po, wala pong nakakataas o kaya yung pong pantay lang po sila. Yun lang po. Okay. So, tama yun, ano, kumbaga, siya ay kaya niyang makisama sa kahit sa kanino. Kahit mapataas man yan yung position niya or mas mababa man sa kanya. So, yun ay isang magandang manager. Okay. Next, Robert. As long as Okay. So, para kay Robert, sabi niya backbone daw. So, tama naman, ano. Okay. So, last two, si Mark and si Haven. So, si Mark muna. Sa akin po, ma'am, ang isa pong good manager po ay dapat po ay critical thinker po kasi po, halimbawa sa company, nagkaroon po ng problem, dapat po agad pong masosolusyon ng manager. Kasama po yung kanyang Okay, so sabi ni Mark, critical thinker daw. Okay, so next, last na si Haven. So, para sa akin naman po, ma'am, instead of backbone po, siya po yung head. Siya po yung utak ng lahat po. Siya yung nag-organize, siya po yung nag-handle ng bawat isa, at siya lang po yung may kayang gumawa nun since siya po talaga yung inassign dun sa position na yun. Wala pong iba since siya po yung manager. Speaking of
himself po or themselves po. He or her, maalin po pwedeng maging manager. But that position is only para po sa kanila. Sila po yung may kaya nun at wala na pong iba. Yun nga po, additional po dun sa mga sinabi nila na a good manager po yung marunong makisama. One key point. Pero ang good manager po is kaya niyang i-transform yung mga taong nasa baba niya or handle niya or hindi niya po nasa baba, handle niya to something different to make them grow or to make them better po. Ayun. So, napakaganda ng sagot ni Haven. So, para sa kanya, ang manager daw is dapat siya yung head. Ano po, kung sino man yung nasasakupan niya, dapat ma-push niya yung mga taong yun into a better versions of themselves. Okay. So, lahat ng inyong nasabi about yung manager is tama. Ano po, so, kung meron kayong iba't ibang definition ng isang manager, pero kung siya ay pagsasama-samahin nyo, makikita nyo na without a good manager is hindi magiging successful ang kahit anong project, business, or company. Kumbaga sa kanya nakasalalay yung majority ng success ng company. Kasi kung yung manager pa lang mismo is hindi siya magaling mag-handle ng tao, siya yung pinakapasaway, paano mag-move forward yung organization? Ano po, and since ino-oversee niya, parang nanay, sabi nga ni Rudolph, so ino-oversee niya lahat ng aspects or parts ng isang organization. Ano po, so since nabanggit ni, tama ba? Si MR yung backbone? Guys, tama ba? MR yun yung sabi mo, backbone? Hindi po. Si Robert yata po. Si Robert. Okay. Sorry. Oh, nalilituhin ako. Anyway, sabi ni Robert ay backbone and then si Haven is head. So, tama yun parehas. Kasi dito natin madedefine ano ba yung levels or iba't ibang levels ng manager. Ano po, so parang iniisip nyo kasi pag manager, isang tao lang siya. Pero once you go into a industry, you'll see different types of manager. Ano po, you'll encounter different types of manager, different personalities, different tasks, different roles, different teams to manage. Okay? So, dito, i-define natin yung tatlong levels ng management. So, we have first line manager, next is middle manager, and then third is top managers. So, sabi ni Haven kanina, head. So, si head, siya ay considered as top manager. And then si backbone, pwede siyang first line or middle manager. So, ma'am, bakit po ganun? Sige, so himayin natin isa-isa. Anong pinagkaiba-iba nung tatlong levels ng manager? So, si first line manager, guys, teka, wait lang ha, magdo-drawing ako para mas maintindihan nyo. Magpe-present lang ako ng ibang screen. Okay, wait lang. Ayan, kita nyo na ba? Yes po ma'am, kita po. Sige. Kaso wala palang draw dito. Teka, palitan ko ng PowerPoint. Wait lang. Ayan, okay. Ayan, okay. So, dito ako sa PowerPoint kasi dito may draw.
Okay, so i-drawing natin. So meron daw tayong 3 management levels. Ano po? First line, middle, and si top. Okay, so i-drawing natin siya para mas madali. Ayan. So, example natin is kayo ay nagwo-work sa night shift. Night shift ng isang production plant. So usually guys, kapag mga production plant, mga planta or manufacturing plant, 24/7 sila. So ibig sabihin, may group of people nagwo-work ng night shift and morning shift. Or minsan nga, meron pang middle na shift between night and morning. So example natin, kayo yung night shift. So, ito kayo, yan. Wait, kita nyo ba? Kita nyo naman yung drawing? Yes po. Okay, so kayo yan. So, ito, si number 2 is ka-team member nyo sa night shift. Si number 3, ganun din, and si number 4. So, kayong lahat, kayong 1, 2, 3, 4 ay technician. Kumbaga entry level na nagtatrabaho sa engineering department. So, pag entry level, ibig sabihin kayo yung pinaka or bagong pasok pa lang or ito yung pinakamababang level na may posisyon sa department. Yan. So, kayong 4 na kayo ay magkaka-team sa night shift. So, meron tayong manager dito. Yan. So, si FM, ino-oversee niya yung trabaho nyo for that day or for that night. Kasi night shift kayo lahat. So, ibig sabihin si FM or si first line manager, siya yung kasama nyo doon sa production sa oras na yon. Ayan. So, si FM, pwede din natin siyang tawaging shift supervisor. Shift kasi kasama nyo siyang nagda-night shift. Usually, ganun yung tawag, guys. Shift super, yan. Yan, supervisor. Yan. Okay. So, meaning, ang ginagawa ni shift supervisor, ino-oversee niya yung day-to-day activities nyo. So, yung iba pa niyang tasks is planning na good for 1 month. So, ibig sabihin si shift supervisor, siya yung nagpaplano. Ano ba yung mga tasks na kailangan naming ma-achieve within 1 month? Ano ba yung tasks na importante naming magawa sa araw na ito or sa night na ito? May maintenance ba tayong schedule? So, lahat ng yon si shift supervisor ang nagagawa nun. So, meaning, si shift supervisor yung pinaka nakakasalamuha nyo doon sa production plant. Kasi kayo ay mga entry level. Kumbaga siya yung responsible for carrying out plans and objectives na assigned para sa isang araw or sa isang buwan. Okay. So, gets po? Naintindihan kung anong role ni shift supervisor or ni first line manager? Yes po, ma'am. Okay. Yan. So, si shift supervisor, siya ay nagpa-manage ng mga non-manager personnel. So, kaya kayo yung hinahandle niya kasi kayo ay mga below managers pa. Ayan. So, imagine, ito ang night shift. Yung nakabilog na pula. Okay. So, ito namang, ayan, purple. So, ito namang purple, ito yung mga morning shift. O yung mga kapalitan nyo sa umaga. So, ibig sabihin, merong ding group of people na nagtatrabaho ng pang-umaga. Yan. Yan. So, meron din silang sarili nilang first line manager or shift supervisor. Ayan. So, ito naman assigned sa morning. So, parang kagaya nyo yung mga tasks nila pero sa umaga naman. So, meron na tayong dalawang shift supervisor. So, itong dalawang shift supervisor, nagre-report sila towards sa ating middle manager. So itong kulay blue, siya si middle manager. So si middle manager, pwede siyang ma-consider as department head
plant manager, chief engineer, operations manager, ano po, or in short, siya yung manager ng manager natin. Ano po, so itong mga managers na first line, dito sila nagre-report kay middle manager. So dito, inilalahad nila yung mga naging plans nila, good for specific months. And then, ang planning na ginagawa ni middle manager is good for 1 to 2 years. Ano po? And then, siya din yung nangongulik kung ano yung mga output nyo sa isang buwan. And kinokollect nyo yun kasi based doon siya nagkikreate ng plans. If kaya nyo bang ma-meet yung mga specific quotas ng ating production plan. Kasi makikita doon guys, ni first line manager kung nami-meet nyo ba yung specific goals natin. So, inino-note niya yon, and then ibabato nila yon kay middle manager, which si middle manager based doon sa mga binabato sa kanyang data, doon siya nakakapag-create ng plan na good for 1 to 2 years sa isang department. Ano po? So, example, kayo ay nag-work under production department kasi kayo ay mga engineers. So, imagine this is a production department. Yan. So, kayong lahat yan dito. Yan. So, since malaki ang isang organization, meron pa yung ibang departments. Merong finance, merong procurement, merong suppliers, merong deliveries, logistics. Ano po? So, iba-iba lang yung tawag pero same lang halos lahat sila ng tasks and responsibilities. Depende lang dun sa specific na goals na nakaset sa kanila. So imagine, marami tayong iba't ibang types ng department. So meaning, lahat ng middle managers per department is reporting directly to CEO. So si CEO, siya yung consider na natin na head or top managers kasi sila yung pinaka nagha-handle ng lahat ng ah, details or lahat ng reports galing sa ating mga departments. Ano po? So, anong plano ang ginagawa ni top manager? So, dito may tinatawag tayong strategic plan. So, si top manager gumagawa siya ng strategic plan, which ano yung strategic plan? Isa siyang action plan para sa organization. So, that plan consists of 5 to 10 years. Ano po, so good for 5 to 10 years yung plano na yon kasi ang goal ni top manager is masustain yung inyong business or yung inyong project or yung inyong department na good for 5 to 10 years. So meaning kailangan hindi kayo ma-dissolve or maluma or mabankrupt. So kailangan yun yung goal nila para maging sustainable yung isang business. Malinaw po ba? Guys, naintindihan niyo ba? Hoy, Yes po, ma'am. ano lang ba, si Jose lang? Okay, sige, thank you. Okay, so yun yung pinagkaiba-iba ng bawat managers natin. Ano po, so si first line manager, day-to-day activities up to 1 month. Second or middle manager, ito yung good for 1 to 2 years ang planning. And top managers is ito yung good for 5 to 10 years. So sa tingin nyo, bakit kaya 5 to 10 years lang yung plano na ginagawa ng isang top manager? Bakit yun yung pinaka-ideal? Why not 20 years? Gagawa ka rin naman ng plano. Bakit paulit-ulit pa after 10 years? Bakit hindi good for 30 years? Anyone? Ayan, Haven. Para po sa akin, ma'am, since yun nga po, pwede po kasing may hindi masunod dun sa planong yun. Pwede pong may mangyari throughout the year na makakasagabal po dun sa schedule nila. So, instead of planning, sobrang tagal, nagpaplano po sila nung kaya nilang habulin. Okay. So, tama yon. Thank you, Heaven. Aside from that, meron pang additional, Aliyah? Sa tingin ko po ma'am, in terms po of production, pwede po within
10 years magbago po yung technology po. Okay, so maganda din yon. Ano po, kumbaga in short, hindi natin mapipredict ang future. So pwede siguro 5 years parang ma-anticipate pa natin na itong mga 'to, possible existing pa 'tong mga ganitong technology, hindi pa siya naluluma. Or possible, mami naman natin yung mga ganitong quota for the 5 years. Yung 10 years, medyo alanganin pa siya pero kaya pa rin 'yan. Pero yung 20 years, mahirap na yun kasi hindi mo malalaman kailan magkakaroon ng pandemic, kailan magkakaroon ng recession. So yung recession guys, ito yung mga paglipat ng, ah, ng mga companies na nagpo-provide ng services. So example, sa'tin sa country natin, may mga companies na umaalis and lumilipat sa India yung resources na kinukuha. Kasi currently sa ganitong panahon, si India yung pinakamurang mag-offer sa kanila ng services. And sa atin, since mataas yung inflation, kailangan mataas din yung kumbaga magiging salary dapat ng employees or yung demand ng salary. So, may mga companies na hindi kayang i-provide yung gano'n. So, nangyari lumilipat sila ng ibang countries. So, mababalitaan niyo rin 'yan sa news. May mga countries na or may mga companies na lumilipat ng kanilang operations sa ibang countries kasi dun sa countries na yun mas mura yung, singil or mura yung bayad sa labor, ayun. So, hindi natin mapi-predict ano bang meron sa atin in 20 years. Pero yung 5 to 10 years kaya mo pa siya or flexible pa siya, pwede pa siyang magkaroon ng minor changes, pero yung 20 years mahirap na siya. Ano, kagaya ng pandemic, biglang nagkaroon ng 2020 nagkaroon ng pandemic. No one anticipated that. Ano po, so lahat ng companies nagulat, lahat ng businesses, may ibang nag-force mag-close, may iba ngayon pa lang nagsisimula ulit. Ano po, so kaya ang pinaka-ideal na plan is good for 5 to 10 years. So tatandaan niyo 'yan ha, baka lumabas 'yan sa exam niyo. Tanungin kayo, bakit ideal lang 5 to 10 years? So at least may masasagot na kayo kung bakit. Ano po, okay, next natin. So malinaw tayo sa management levels. Ayan, may tanong ka, Jose? Ma'am, for clarification lang po dito sa levels of management. Tama po Mhm. bang sa middle manager papasok po na category yung mga production manager, financial manager? Opo, tama po. Parang kumbaga sila yung nagha-handle sila ng, specific, department, gano'n. So, puwede din sila tawaging operations manager, gano'n. Okay po, ma'am. Thank you po. Okey po, sige po. So, mag-present ulit ako ng ating module. So, I hope may natututunan kayo guys, very basic lang yung mga terms natin dito, pero 'pag in-expound mo siya malalim yung ibig sabihin niya. Okey? Ayan, sige. Next. Ayan. Okay. So, managerial skills. Ayan. So, ito, 'di ba tinatanungan ko kayo, ano yung mga skills na meron kayo. So, dito na natin siya madi-discuss. Ano ba yung mga specific, skills na maganda na dapat meron ng isang manager. So, first, before tayo dig deep doon sa mga specific skills, focus muna tayo. Ano yung 3 major, skills na dapat meron kayo? So, una, you have technical skills. So, sabi dito dapat meron kayong technical skills. Ano yung mga technical skills? Ito yung mga engineering skills. Ito yung mga skills na natututunan nyo sa school, natututunan nyo through experience, natututunan nyo sa mga seminars, sa mga trainings. Ano po? So, yung kumbaga, yung mga applications ng theories na tinuturo sa inyo is considered as technical skills. Ano po? So, we also have interpersonal skills. So, si interpersonal skills, ito yung skills kung paano ka makisama sa mga tao. Ano po? Paano mo sila mapakakagaanan ng loob.
Kasi ang isang magaling na manager, kaya niyang makipag-communicate kahit sino pang kaharap niya. Ano po? Ayun. So, third skill should have or you should have conceptual skills. Conceptual skills, ito yung mga skills natin na regarding sa pagbe-build ng concepts. Part dito yung mga problem solving skills. Sorry, nasamid ako. Problem solving skills, critical thinking skills, or yung ability nyo to think outside the box. Ano po? So, itong mga skills na to is mahalaga para kapag kayo ay magiging manager. Pero itong different skills na to is depende siya kung anong management level nyo. Ano ba yung ano ba yung gaano ba kadami yung or gaano ba kalaki yung required sa akin? Ano bang dapat mas lamang? Technical skills, interpersonal skills, conceptual skills, or kaya balance ba dapat itong mga skills na to? Ayan. Ayan. So, ito, makipapakita ko siya sa inyo. Dito sa drawing. Ayan. So, ito yung tatlong types natin ng skills. Technical, interpersonal, and conceptual. So, lowest, ito yung considered natin as first line. So, ito yung middle, and then ito yung top. So, based dito sa ating figure, kapag ikaw ay isang first line manager, dapat ang majority ng skills mo is technical skills. Bakit kaya sa tingin nyo guys, na majority is technical skills? Anyone? May gusto sumagot? Uy, ayaw na yan. Ayaw nyo Paulit Yung nga may po, nag-open. ang tanong. Okay, so ang tanong ko, bakit kung ikaw ay isang first line manager, bakit importante na malaki yung skills mo regarding technical? Or bakit based kasi sa drawing, kita nyo, pinakamataba is technical. So, sige, Haven. Siguro, by that po, saying po na kayo po yung first po na first in line po na dapat nag-aasikaso po kasi ng mga newly employed or yun nga po kadalasan yung mga wala pa halos skills, wala pa po halos idea sa ginagawa. Kayo po yung nag-handle nun. Since yun po yung biggest, kasi yun po yung yung mga workers po, yun po yung biggest asset po ng company or ng isang Kaya mas malaking role po ang ginagampanan po nung first po na manager since yun nga po sila po yung nag-a-assess ng skills or yun nga po ng mga empleyado. Okay, sige. Rudolph. Similar lang din po sa sinabi ni Haven kasi kapag ka nasa lower management, mas refresh ka sa kung anong mga kailangan gawin if hindi pa masyadong familiar yung mga bago sa iyong team. Mas fresh lahat ng mga gawain para sa iyo. Tapos yun, sila yung mas una kang lalapitan. Tapos as yung hierarchy ay tumataas, sometimes hindi dahil sa hindi na fresh, pero most likely dahil iba na yung mas malaki na yung ibang hinahandle. So mas na papalayo yung technicality na kinakailangan para sa pagiging upper managerial level. Okay. So, sige. Marami pa tayong gusto sumagot. Okay, Hans. Yun po. As a first line manager po, kasi kaya po 50% in technical skills. Kasi po, when it comes to technical skill and as a first line manager, tayo po yung knowledgeable sa every specific area. Sa ibang school. Pagkagan po papasok yung interpersonal skills na kailangan nating i-knowledge kasi nga po tayo mas knowledgeable. Tayo po yung mag-knowledge dun sa mga employ natin. And ano yung gagawin natin? Kung tama ba yung ginagawa nila? Kung tatama ba? Sa or objectives ng Okay. Sige. Next, Bea. Ayan po, ma'am. For me po, kaya po
above po yung technical skills. First of all, pag po manager, kayo po yung magmamanage. So, parang pangit din po kasi tingnan if ikaw yung magmamanage ng ginagawa ng mga employee pero hindi mo alam yung mismong technical na gagawin. So, compared po dun sa mga nasa baba. Pag po kasi conceptual, syempre, pag concepts po kasi is more on idea pa lang naman po. So, it's okay po if parang least priority siya if ever. Tas interpersonal pag makikipag-usap. Pero pag po kasi yung technical, yun po yung mismong gagawin nyo na sa workplace. So, as a manager, yun po talaga dapat yung gamay nyo kasi if ever nga naman po, gaya po ng sinabi ng mga nauna, pag po nagtanong sa inyo yung mga employee, parang, pag hindi nyo po yung alam, parang super pangit nga po tinginan pag po manager ka ba't hindi mo alam yung technical skills. So, yun po yung dapat i-prioritize kasi nga, yun po yung mismong gagawin, yun yung ituturo mo, yun yung i-check mo. Yun po. Okay, maganda yung sagot ni Bea. Okay, Aliyah. So, example po, ma'am, sa production company po, di ba yung first line manager, siya po yung may hawak po ng pinakamababang workers. For example po, yung mga pinakamababang workers, sila po yung nag-aasikaso po sa makina, sila po yung yung nagpapatakbo ng makina or sila po yung nagme-maintenance. Kung wala po siyang technical skills, kapag may problema po yung production or yung mga yung mga hawak niya po, syempre, hindi naman po nila alam yung gagawin. So, sa kanya po magtatanong. Pag wala po siyang alam tungkol po sa mga makina or technical skills nga po, ayun po, malalagot po sila at siya rin po yung masisisi po dun kung may pagkakamali po na mangyayari po sa production. Okay, thank you, Aliyah. So, Aliyah, paano yung malalagot? Anyway, sige, tama naman siya, ano. Kumbaga, ikaw talaga yung pinaka-main na pagre-reportan ng mga tao. Okay, lastly, Andre. Kailangan po na mas mataas yung technical skills ng mga first line manager. Kasi sila po yung mismong nasa makikipag-communicate din sa chain of command. So ibig sabihin nun, kailangan nila speak yung language or di kaya yung mga terms na ginagamit ng mismong workers na mag-execute hands-on ng yung mga responsibilities doon sa isang company or sa isang industry. So syempre para mas madaling makipag-communicate, syempre dapat alam nila yung mga technical terms na ginagamit or yung mismong production nung sa company. Okay. So, thank you po sa mga inputs. So na-appreciate ko yung ganito, yung collaborative discussion. Okay, so kumbaga, in short, magsama-samahin natin ang inyong answers. So, in short, para sa inyo, kaya siya malaki, it's because ikaw yung first line doon sa operation. Ikaw yung around sa mga managerial persons, kasama yung mga contractors, subcontractors na present doon sa operation, ikaw kumbaga yung pinakamataas sa kanila. So, kumbaga kasi guys, mapapansin nyo pag kayo ay nag-OJT sa mga planta, sina production managers, operation managers, sila is day shift lang. So, tuwing umaga lang sila present. Kapag night shift ka, wala kang kasamang operations manager. Ang tanging kasama mo is si shift supervisor. Yung supervisor mo, yung bisor mo. So, since ikaw ang present doon, ikaw ang pinakaunang lalapitan ng mga tao. So, mapapansin nyo, si interpersonal skills, siya yung sunod na malaki na skills na dapat meron ng isang first line manager. Kasi, ikaw yung kahalubilo ng mga tao araw-araw. Ikaw yung makikita nila. So, kumbaga dapat kaya mong makisama sa mga taong present doon. Ano po? And then si conceptual skills, minimal lang. It's because yung planning na ginagawa mo is good lang naman for day to day or up to 1 month. Ano po? So, when you jump into middle, makikita nyo na balance yung ating skills. So, bakit balance? It's because dito sa point na to, yung technical skills is hindi mo siya masyado nagagamit kasi ikaw na yung production manager. Kumbaga, taga-check ka lang kung tama ba yung ginawa, tama ba yung implementation ngayon, tama bang maintenance ngayon. So, uma-action lang sila kapag hindi na kayang i-handle ni shift supervisor.
So, aside from that, sa interpersonal skills, yung taong nakakasalamuha lang kasi ng mga middle managers is yung mga kapwa nila managers. Ano kasi, 'di ba minsan 'pag kung halimbawa magkakaroon kayo ng work sa labas, mapapansin niyo na yung mga managers is bibihira yung mga middle managers is bibihira silang makasama dun sa mga non-managerial persons unless yung inyong production manager is talagang close sa mga tao. Ano kasi may ibang managers, middle managers na suplado. Hindi ko nila lahat pero merong gano'n. So kumbaga, limited na lang yung interpersonal skills kasi yung mga taong nakakasalamuha niya is kapwa niya managers lang din. Halimbawa, may meeting sila kasama si CEO, puro managers naman sila dun. So makakausap niyo lang siya kapag may meeting kayo kasama sila. Ano po, or group meeting. Ayun. Next is, sa conceptual skills naman ng middle manager, since medyo malaki na yung pinaplan niya, good for 1 to 2 years, dapat dito i-apply niya na yung conceptual skills. And since he is preparing para sa next ladder natin or sa next nating career level, which is pwede siyang maging CEO or pwede siyang maging general manager. Kasi usually guys, yung mga CEO, presidents, general manager, kinukuha lang yan kung sino yung mga managers sa bawat department. Ina-assess sino yung pinaka-fit maging manager. So, since yung middle manager preparation sila para maging top managers, ah dito medyo malaki na yung or malaki din yung conceptual skills nila compare sa first line managers. And then, as you can see dito sa top managers, pinaka-list is technical skills kasi hindi mo naman sila laging nakikita sa planta. And sa interpersonal skills, ang nakakausap lang din nila halos mga ah, manager persons lang din. And sa conceptual skills, ito yung pinakamalaki kasi yung planning nila is mahaba. So dapat lahat ng concepts ma-apply nila or lahat ng abilities nila para makapag-create ng magandang strategy, ng magandang plan is ma-apply nila kasi yun yung requirement para maging sustainable yung ating business. Malinaw po yung ating diagram? Yes. Yes po, ma'am. Okay, gising pa ba? Konti na Yes lang po. guys. Yan. Okay. Yan, next. So, na-define na natin ano yung mga natures ni management. So, in terms of engineering management, kumbaga, s- management pa rin siya, pero dito, ang focus nyo na is yung technical or yung technical side or yung technologies na present sa isang organization. So, example, ito na yung example natin kanina, yung mga production departments, operations department. So, dito natin i-apply yung engineering management kasi magiging manager kayo ng isang ganitong type ng department. Kasi hindi kayo pwedeng maging manager sa mga finance, marketing, kasi kayo ay engineer. So, dapat yung hinahandle nyo is technology or yung technical side ng isang organization. Ano po? Okay. So, meron kayong, as a trained engineering manager, you can be, or you can be given two types ng position. So, pwede kayo mag-handle ng technical functions or management of broader function. So, ibig sabihin ng broader function, ibig sabihin pwede kayong maging CEO. Ano, pwedeng lumawak yung kaya nyong i-handle, hindi lang specific na engineering department. Siguro, as a starting, pwede kayong maging middle manager and then as time goes by, pag lumaki na yung experience nyo, pwede kayong maging CEO. Lalo na kung yung company nyo is into technology or in line doon sa inyong course na mechanical engineering. Ayun. So, hindi lang kayo magiging manager ng technical functions, pwede din kayong maging CEO, president, general manager, or kung hindi naman agad CEO, vice president, yung mga ganon. Ano po, so ibig sabihin malawak yung pwede nyong
i-handle. Ayan, so puwede din kayong mag-marketing, pero ang ima-market niyo dapat is technical products. So halimbawa, magma-market kayo ng filters, ano pa ba, pumps, ano pang mga puwedeng i-manufacture na binebenta? Guys, puwede kayong mag-provide aside from pumps and filters. Ano pang mga inaaral niyo sa inyong, major subjects na puwede niyo siyang ibenta? Ayan, sige Rudolph. Ma'am, pwede po yung mismong parts per machine. Ayun. So, puwede daw yung mga parts ng machine, ayun. So, medyo wala kasi akong idea about sa, mga inaaral sa ME kasi petty ako. So, ang mga sa'min is mga production ng crude oil, marketing ng crude oil, ayun. Pero kung sa inyo, parts ng machine, ayun. So, puwede kayong magbenta nun kasi or puwede kayong maging head ng marketing nun kasi technical yung binebenta niyo. Pero yung specific na yung sinasabi ko kanina, specific na marketing pero hindi naman technical yung hina-handle niyo, medyo mahihirapan kayo dun. Ano, yung basta lang sales. So, kailangan about sa technical or technology or mga equipment or materials yung binebenta niyo. Kasi ito yung forte niyo. Kumbaga, kaya niyo siyang dalhin, kaya niyo siyang ibenta kasi alam niyo yung specifics nung isang item, kumbaga mai-present niyo ng maayos and may tiwala sa inyo yung tao kasi kayo ay mechanical engineers. Okay, so functions ng engineer. So ito yung mga puwede niyong fields na mapasukan. Puwede kayong mapunta sa research, design and development. So yung design and development, mga fabricators. So research ito halimbawa gusto niyo ng further studies. Testing. So may mga equipment or parts ng machine na before ibenta tine-test sila. So bakit sa tingin niyo importante si testing? Bakit ite-test muna bago ibenta? Puwede naman diretso benta. Bakit naging trabaho na yung testing? Sige, Aliyah. Para ma-make sure po na high quality po yung product na maibebenta. Okay, thank you, Aliyah. So kasi may mga item guys na, sa concepts maganda siya, pero kapag tinry mo na siya, hindi naman siya gumagana. So malulugi yung customers niyo. Ano po, babalikan kayo niyan, sasabihin scam kayo. So si testing ang purpose niya is to make sure na yung products niyo is, maganda yung quality and, nagwo-work siya properly depending dun sa specifications na binigay niyo. Ano po, so manufacturing, puwede din kayo dito mapunta. Construction, ito yung sure akong, malabo kayong mapunta dito kasi mga civil engineers ang dapat nandito. Meron ba ditong hindi ME? Kasi may nagsi-sit-in yata dito na ibang course. Ayan, so kung kayo naman ay ME, hindi kayo puwede sa construction. Ano po, sales, ito puwede kayo mag-sales pero sabi ko nga ang ibebenta niyo is technical products. Ano, 'wag naman yung mga tipong, rejuve set, ano, yung gusto maging CEO pero tatalunin si Rosmar. Ano, yung mga rejuve set. So, 'wag naman guys, yung mga i-apply niyo yung natutunan niyo sa school. Ano po, puwede siguro sideline, why not? Ano, pero yung, i-goal niyo na yung magiging trabaho niyo after graduation is related sa course niyo kasi fulfilling siya. Ano po, na, nag-aral ako ng 4 years, 5 years pa, iba nga 6 years pa, tapos hindi ko siya gagamitin. So, fulfilling 'yun, ano po. So, 'yun yung advice ko. Mag-sales kayo, okey sa sales, actually, malaki yung pera sa sales kasi may commission. 'Wag lang scam yung company na papasukan niyo, kasi may mga scam na company. So, mag-double check kayo kung legit ba yung company na papasukan niyo. Okay, next consulting. Kapag kayo ay marami na experience, puwede kayong maging consultant, 'yan. So, puwede din kayo sa government, ano, kung gusto niyong maging permanent employee sa government, why not? May mga engineering, jobs na ino-offer ang government.
teaching, so pwede kayo sa DOST, speaking of dito sa government. So teaching, kung gusto niyo magturo, kasamahan ko sa faculty, why not? Okay din 'yon. So ang pagtuturo is, fulfilling din siya araw-araw kasi alam mo sa sarili mo na may nai-instill kang knowledge sa kanila. So ako kasi, yun yung goal ko araw-araw. Gusto ko kung a-attend ako sa klase niyo, may matututunan kayo and hindi magiging traumatic yung experience niyo sa subject ko. Ayun. Okay. Next, management. So ito naman kung gusto niyo ngang maging part ng management, puwede din dito ang engineers. Ayun. So ito, the engineer in various types of organization, para siyang first line, middle, and top. Pero dito pinapakita lang yung is by level siya. Ibig sabihin kasi pag kasi engineer ka guys, ah, hindi ka agad meron kasi tayong iba't ibang type, 'di ba? Entry level, mid engineer or middle engineers, then saka ka pa magiging manager. Kailangan magkaroon ka muna ng experience as a mid-engineer. Mid-engineer yung tawag nila. So dito ganun yung application niya kapag engineer. So yung kanina kasi more on management levels. Ano ba yung levels ng managers? So dito ano ba yung iba't ibang engineers sa field? So ah meron tayong kino-consider na level 1, which is ito yung mga entry level. Entry level na minimal engineering jobs ang trabaho. Puwede kayong field workers, mechanical technicians, CAD technicians. And then level 2, ito na yung medyo mataas dun sa technicians yung role nyo. Ano po, kumbaga, kayo ay senior na or mid-engineers na. So kumbaga meron na kayong 3 to 4 years experience para ma-consider kayo as level 2. Ano po kasi level 1 walang mga experience 'to, eh. Level 2 ito yung mga medyo may experience na. Ito yung mga puwede na mag-apply ng middle, ito na yung mga puwedeng mag-negotiate ng sahod kapag nag-a-apply. Okay. So, level 3, ito na yung high degree na ng engineering. So, ito na puwede ka na maging general manager, puwede nang tumaas yung role mo, hindi ka na lang basta manager. Ano po, kumbaga level up ka na, puwedeng ito yung mga engineers na may 10 to 15 years na na-experience. So, kung mapapansin niyo, ang layo ng agwat ma'am. Sabi mo ma'am level 2, 3 to 4 years, pero kapag level 3 ka na, 10 to 15. Yes, gano'n talaga sa field. Ayun. So, sa field hindi lang degree ang pagbabasehan sa inyo, experience. So, kung wala kayong experience, yung mga seminars and trainings na kinukuha niyo. Kasi ito yung mga magpapatunay na kayo talaga ay, skilled workers, hindi lang basta, ah, alam ang concept. Malinaw po? Yes po, ma'am. Guys, okay, sige last na tayo, last part na tayo. So hindi na natin kakayanin si chapter 2, sa face to face na lang. Ano po, so strengths ng
Okay, pasensya na, bigla akong nawala. Last na. Okay, so tapusin na natin. Wait, naririnig niyo ba ako ng maayos? Yes po. Yes po, ma'am. So, leadership yung kanina, and then critical thinking skills. So, critical thinking skills, under siya ng conceptual skills, and dapat dito nahahasa kung paano kayo magsosolve ng problems. So, ibig sabihin, dapat kahit anong problems na ibabato sa inyo, kaya nyo siyang gawan ng solusyon. So, yung problems na may encounter nyo sa industry, hindi siya by the book, hindi nyo siya nakikita sa book. So, ia-apply niyo lahat ng natutunan niyo sa school. Makatao ba yung mga solutions ko? So, kumbaga ma-assess niyo siya as a person, as a manager, ano ba yung best para sa mga taong nasasakupan ko. Third is decision making. So, dapat magaling kayo mag-decision. So, there are instances magkakamali kayo. So, dapat you have the skills para maitama nyo yung decision, or meron kayong guts na aminin na nagkamali ako, mali yung naging decision ko, and gusto ko siyang i-correct. So, yun ay pagiging accountable din. So, part ng accountability, we have responsibility. So, you have to be responsible on every actions na gagawin nyo. Kasi lahat ng nasasakupan nyo is naapektuhan. So, dapat responsible kayo, kaya nyong tanggapin lahat ng fault, lahat ng blame, kasi part yun ng pagiging manager. And then, fifth, you have to at least magkaroon ng magandang communication skills. Oral man yan, written, English yan, dapat kaya nyo. Kasi once you are in the industry, marami kayong ibang lahi na makakatrabaho. Nagkaroon ako ng cowork na Indian, British, nagkaroon na din ako ng American. So, and Italian. So, actually guys, mas mahirap kausap ang Italian kesa sa Indian. Kasi sila, parang may sarili silang gusto at saka parang lagi silang galit pag kausap mo. Pero hindi sila galit. Yun lang yung tono ng boses nila. And mahirap din yung English nila. So, si Indian, okay pa sila eh. Kasi medyo nagkakaintindihan pa kayo. Pag Italian kasi, ah, minsan kinakausap na nila ako ng nung kanilang language, which hindi ko naintindihan. Ayun, so kapag Indian kasi puwede mo pang explain na, "Please explain." Kumbaga, ah, in, ah, in in, sabihin natin na layman's term only. Ibig sabihin yung common terms lang, huwag niyong palalimin, ayun. So, dapat kahit anong lahi kaya niyong makipag-communicate. So, dapat magaling kayo sa English. So, yung English niyo hindi siya dapat perfect, dapat naiintindihan. Ano po? Okay. So, six, attention to detail. Dapat bawat piece ng inyong project, or dapat part ng inyong project is napapansin nyo. Kahit pa yan ay mapa-budget, mapa-schedule. Kumbaga kahit napakaliit na bagay, dapat napapansin nyo. Kasi yung mga maliliit na bagay, hindi nyo napapansin, malaki yung epekto niya. So, dapat napapansin nyo siya. Tama ba yung schedule? Kahit may konting discrepancy sa budget, kukulang ng piso. Saan nanggaling yung piso, or saan napunta yung piso? So, dapat mahahanap nyo siya, or mapipinpoint nyo saan siya mapupunta. And then lastly, a good manager must be good in delegation. So, delegation is assigning of work to your people. So, dapat equal yung workload, hindi porket mas magaling si ganito, sa kanya na lahat. O, mahina naman yan, wag na natin bigyan ng trabaho. Hindi pwede yon. Kailangan equal sila. Kailangan you have to teach them to be a better versions of themselves. Kung nakikita niyong nahihirapan sila, ah, push them. Kasi ikaw yung manager, and ikaw yung responsible pa sa kanya. So, kumbaga responsibility mo siya. So, dapat you have to make sure that he'll be a better version of himself. Kasi yun yung goal mo. Kasi ikaw ay isang manager. Okay? Malinaw po ba guys yung ating strengths? So, kaya maganda magkaka-module kayo, and you'll see this sa module. Ayun, so thank you po for patiently waiting, and for pagtitiis kahit na nawawala yung internet. So, I hope may natutunan kayo today.
And I hope you don't mind na ginawa kong 2 hours yung online kasi nga ang hirap 'pag 1 hour face-to-face lang. So, thank you po for those who answered, ano po, and for those na nahihiya, please try to next time, mag-share ng thoughts. So, yun lang po for today and I hope you have or you enjoyed the rest of your day. So, wala akong activity. I'll see you next week sa face-to-face. Bye! Thank you po, Thank ma'am. you. Bye-bye po. Thank you po, ma'am. Thank you Thank you po.